Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa pagpasok ng early to mid-2026, malinaw na nasa critical transition phase ang Armed Forces of the Philippines. Hindi na ito panahon ng puro plano lang o feasibility studies. Ngayon, delivery phase na tayo, contract execution, at early operationalization ng mga major assets na matagal nang hinihintay sa ilalim ng revised AFP Modernization Program. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang realistic at inaasahan nating mangyari mula early hanggang mid-2026. Hindi ito hype, hindi rin ito wishful thinking. Ito ay base sa kasalukuyang contracts, official statements, budget signals, at direction ng defense policy ng bansa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang pinakaimportante, actual deliveries. BRP Raja Sulaiman PS-20 at BRP Raja Lakandula PS-21. Isa sa pinakamalaking inaasahan sa 2026 ay ang delivery ng dalawang bagong offshore patrol vessels ng Philippine Navy, ang BRP Raja Sulaiman PS-20 at BRP Raja Lakandula PS-21. Ang dalawang barkong ito ay bahagi ng corvette OPV capability buildup na layong palakasin ang presence ng Navy sa West Philippine Sea at EEZ patrols. Hindi man sila full-fledged frigates, pero malaking upgrade ito kumpara sa lumang patrol assets ng PN. Ang expectation dito ay by early to mid-2026, nasa acceptance at commissioning stage na ang dalawang barko. Kapag fully operational na, magiging critical sila sa maritime domain awareness, presence patrols, at coordination sa Coast Guard at allied navies. BrahMos Missile System. Isa sa pinakamalaking game changer na inaasahang makukumpleto by 2026 ay ang BrahMos Missile System, partikular ang final delivery ng ikatlong batch para sa Philippine Marine Corps. Matatandaan na ang unang at ikalawang batches ay na-deliver na naglatag ng pundasyon ng coastal defense capability ng AFP. Ngunit ang 2026 ang critical year, dahil dito inaasahang makukumpleto ang full set ng BrahMos batteries para sa marine-based coastal defense operations. Sa puntong ito, mas magiging malinaw ang joint integration ng BrahMos, mula sa Air Force sensors at radar, hanggang sa Navy ISR assets at maritime domain awareness platforms, lahat ay papasok sa isang mas cohesive command and control framework. Sa madaling salita, 2026 ang taon na ang BrahMos ay hindi na lang simbolo ng deterrence, kundi isang ganap na operational, deployable, at credible coastal defense weapon ng AFP, na kayang magbigay ng tunay na strategic deterrence sa maritime approaches ng bansa. S-70I Black Hawk Helicopters. Para sa Philippine Air Force, tuloy-tuloy ang inaasahang deliveries ng S-70I Black Hawk Helicopters. These helicopters are now the backbone ng tactical airlift, disaster response, at troop mobility ng AFP. By 2026, inaasahan na mas consolidated na ang Black Hawk fleet, mas maraming aircrews, mas mataas ang availability rate, at mas sanay na ang unit sa maintenance at sustainment. Hindi ito flashy na asset, pero ito ang klase ng platform na araw-araw ginagamit sa real-world operations, lalo na sa internal security at humanitarian assistance. FA-50 Block 70 First Batch. Isa sa pinaka-inaabangang development ay ang inaasahang first batch NG-FA-50 Block 70 Light Combat Aircraft. Importante itong linawin, hindi ito simpleng upgrade lang. Ang Block 70 configuration ay may improved radar, better weapons integration, at mas mataas na survivability kumpara sa kasalukuyang FA-50PH fleet. By early to mid-2026, inaasahan na magsisimula ang deliveries o at least ay nasa final acceptance phase na ang unang batch. Hindi pa nito papalitan ng need para sa full multi-role fighter, pero malaking boost nito sa air defense at strike capability ng bansa. C-130J Super Hercules. Sa strategic lift side, mataas ang expectation na makikita na ang unang deliveries ng C-130J Super Hercules by 2026. Ang C-130J ay critical hindi lang sa military operations kundi pati sa disaster response.
Mas malaki ang payload, mas efficient, at mas reliable kumpara sa legacy C-130 variants. Kung makukumpleto ang deliveries on time, dramatically nitong mapapabuti ang ability ng AFP na mag-deploy ng troops, equipment, at relief goods kahit sa malalayong isla. Habang may deliveries, may construction din. By 2026, inaasahang tuloy-tuloy na ang construction ng bagong frigates at landing platform docks. Ang bagong frigates ay inaasahang mas heavily armed at mas capable kaysa sa Jose Rizal class. Mas advanced sensors, mas integrated combat system, at mas long-term deterrence value. Samantala, ang LPEDs ay hindi lang pang-war. Sila ang magiging backbone ng amphibious operations, disaster response, at SEALF capability ng bansa. Makikita natin sa 2026 ang physical manifestation ng naval modernization, steel being cut, hulls taking shape, at systems being integrated. Mga posibleng pirmahan sa 2026. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga contracts na posibleng ma-sign this year. 3 additional C-130J Super Hercules. Malakas ang signal na magpapatuloy ang strategic airlift expansion. Ang 3 additional C-130J ay logical follow-on sa initial acquisition. Kung ma-sign ito, ibig sabihin seryoso ang AFP sa long-term logistics capability, hindi lang sa combat kundi pati sa national resilience. 3 additional batteries of GBAD. Ground-based air defense ay isa sa pinakamalaking gaps ng AFP historically. Kaya inaasahang pipirmahan ng additional 3 batteries ng GBAD. Ito ay mahalaga lalo na sa protection ng key airbases, ports, at critical infrastructure. By 2026, mas malinaw na makikita ang layered air defense concept ng bansa. Additional 12 self-propelled howitzers. Sa land forces, inaasahan ng dagdag na self-propelled howitzers. Ang mobility at firepower ng SPHs ay critical sa modern battlefield. Kung ma-sign ng additional 12 units, ibig sabihin tuloy-tuloy ang shift ng Philippine Army mula sa light infantry-centric force papunta sa mas balanced combined arms force. 10 fast attack interdiction craft missile. Isa pang inaasahang pirmahan ay ang additional 10 FAICM units para sa Navy. Ito ay maliit pero lethal platforms, ideal para sa littoral defense at swarm tactics. Hindi sila kapalit ng frigates, pero force multiplier sila sa archipelagic defense strategy. KF-21 Boracay Advanced Negotiations. At syempre, hindi mawawala ang usapin ng KF-21 Boracay. By 2026, hindi pa natin aasahan ang actual acquisition, pero realistic na inaasahan ang advanced negotiations o notice of award phase. Ang KF-21 ay hindi lang aircraft purchase. Ito ay long-term commitment sa capability, interoperability, at defense partnership. Kung umabot ito sa formal agreement stage, malaking signal ito na seryoso ang Pilipinas sa rebuilding ng air defense posture nito. Sa kabuuan, ang early to mid-2026 ay hindi pa end state ng AFP modernization, pero isa itong major checkpoint. Ito ang panahon na makikita natin kung alin ang talagang natutupad, alin ang na-delay, at alin ang tuloy-tuloy na susuportahan ng gobyerno. Ang mahalaga, hindi na tanong kung magmo-modernize ang AFP. Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis, gaano ka-sustain, at gaano ka-integrated ang magiging modernization na ito. Kung magpapatuloy ang momentum, 2026 ang taon na masasabi nating ang AFP ay tuluyan ng lumalabas sa shadow ng decades-long capability gaps at papasok sa isang mas credible, mas prepared, at mas deterrence-capable